Isang malakas na splash! Ang umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga, kasabay ng talsik ng mainit na kape sa mukha ni Isabela. Hindi sa kanyang bibig, kundi sa kanyang pisngi mula sa basong itinapon ni Angelo pagkatapos nitong maramdaman na hindi mainit ang kape. Tangna! Ito ba ang kape? O panghugas paa? Bobo! Ang boses ni Angelo ay pumunit sa katahimikan ng malawak na dining area. Anong klaseng asawa ka ba? Simpleng kape, hindi mo pa magawa ng tama. Napapikit na lang si Isabela, pigil ang pag-iyak. Dumulas ang kape sa kanyang pisngi, mainit at mapait, tulad ng bawat umaga sa loob ng 2 taon. Hindi ang init ng pagmamahal, kundi ang init ng pagkapahiya at galit. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupunasan ang mantsa sa mukha, gamit ang laylayan ng lumang damit. Isang mamahaling pabango ng babae ang muling humaplos sa ilong niya habang inihahagis ni Angelo ang marumi nitong polo sa sahig. Amoy na hindi sa kanya. Amoy na pilit niyang kinakalimutan sa tuwing umuuwi ang asawang si Angelo sa kalaliman ng gabi. Ito ang amoy ni Sofia, ang kalaguyo ng kanyang asawa, na ngayon ay halos bukas na ang relasyon. Hindi ka ba kikilos dyan? Muling sigaw ni Angelo, walang bahid ng pagsisisi sa ginawa nito. Ang bagal-bagal mo, nasaan na ang almusal ko? At pakibilisan niyang paglilinis mo, darating mamaya si Sofia para tulungan akong maghanda para sa party ng company. Ayokong makita kanya na nagmumukhang pulubi. Hindi lumingon si Isabela. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang apoy ang dahan-dahang nagliliyab. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Ang bawat galaw ay may bigat ng pagtitiis. Pinulot niya ang polo ni Angelo. Ang tela'y malambot, ngunit ang amoy ay mabaho para sa kanya. Nilagay niya ito sa basket ng labada, kasama ang iba pang mga damit na may parehong amoy. Ang kanilang malaking mansyon ay tila isang gilded cage para kay Isabela. Malaki, maganda, ngunit walang init, walang pagmamahal. Bawat sulok ay may alaala ng kanilang nakaraang masaya, at ngayon ay bawat sulok ay may anino ng pagtataksil ni Angelo. Pumasok siya sa kusina kung saan nakalatag ang mga sangkap para sa almusal ni Angelo. Itlog, bacon at tinapay. Paborito ni Angelo. Dati, masaya siyang nagluluto para sa asawa. Ngayon, para siyang isang robot na sumusunod lang sa utos. Habang inilalapag ang pinggan sa mesa, muling tumunog ang cellphone ni Angelo. Nakita niya ang pangalan ni Sofia sa screen. Hindi na tinago ni Angelo. Sumagot ito habang nakatingin sa kanya na parang sinasadya. Hello, my love. Oo, tapos na ako mag-almusal. Kaso, ang pangit ng gawa ng asawa ko eh. Hayaan mo. Ikaw na lang magluluto para sa akin mamaya. Mas masarap ka pa nga magluto. Ngumiti si Angelo kay Sofia sa kabilang linya, habang tinititigan naman niya si Isabela na parang isang basurang tingin sa sahig. Naramdaman ni Isabela ang bawat salita na tila kutsilyong tumatarak sa puso niya. Pero wala siyang imik, walang reaksyon. Tila manhid na ang kanyang kaluluwa sa sakit. Matapos ang tawag, inutusan siya ni Angelo na ihanda ang kanyang suit para sa party kinagabihan. Walang imik si Isabela na kinuha ang itim na suit. Habang hinahaplos niya ang tela, naisip niya kung gaano ka-plastic ang lahat. Ang suit na ito, ang mansyon na ito, ang kanilang kasal. Oh, bago ko makalimutan, ani Angelo. Tumayo at lumapit sa cabinet. Kinuha nito ang isang lumang damit na parang basahan at itinapon sa mukha ni Isabela. Isuot mo to sa party bukas. Huwag mo akong ipahiya at huwag kang lalapit sa akin, naiintindihan mo? Utos nito sa napakalamig na tono. Ayokong masira ang gabi ko dahil sa mukha mo. Nanatili si Isabela na nakatayo, hawak ang lumang damit. Ang baho ng lumang tela ay parang lason na bumabalot sa kanya. Hindi siya sumagot. Ngunit sa loob niya, isang tinig ang bumulong.
Hindi na matutupad ang gusto mo, Angelo. Hindi na kailanman. Umakyat siya sa itaas. Naghanda para sa kanyang pang-araw-araw na gawain na ngayon ay masakit na paalala ng kanyang pagkaalipin. Ngunit sa loob ng kanyang kwarto, sa ilalim ng kanyang kama, mayroon siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang lumang litrato. Siya at ang kanyang ama, nakangiti, sa harap ng isang malaking gusali na may logo ng isang korporasyon. Malapit na papa, bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Malapit na ang pagtatapos ng pagpapanggap na ito. Kinuha niya ang isang kalendaryo. Sa bawat araw na nakalipas, mayroong marka. Ngayon, sa pinakababa, may pulang bilog sa araw na yon. Ang petsa ng party ng kumpanya. At sa tabi nito, isang salita. Hustisya. Hindi na ako ang asawang katulong mo, Angelo. Nakangisi si Angelo habang ipinaparada ang kanyang bagong sports car sa valet ng isang high-end na restaurant sa Makati. Pakiramdam niya ay hari siya ng mundo. Ang buhay ay naging perpekto simula nang mawala ang matandang CEO, ang ama ni Isabela, at siya na ang humahawak ng renda sa kumpanya. At ngayon, si Sofia na ang bago niyang reyna. Nakita niya si Sofia na naghihintay sa loob, nakasuot ng isang fitted red dress na nagtatampok sa hubog ng katawan nito. Napakaganda, napakainit, malayo sa simpleng Isabela na halos hindi na niya maalala kung kailan huling nag-ayos. My love. Sinalubong siya ni Sofia ng isang mahigpit na yakap at halik. Kanina ka pa ba? Sorry, natagalan ako. Ngayon lang din, sagot ni Angelo. Hinaplos ang likod ni Sofia. Nakatulong ka ba sa paghahanda sa bahay? Oo naman, my love. Nakangiting sabi ni Sofia. Siniguro kong hindi siya makakasira sa plano natin mamaya. Si Isabela? Halos hindi na humihinga. Parang patay na gulay. Natawa si Angelo. Mabuti naman. Hindi na niya kayang makagulo. Ang martir kong asawa. Akala niya siguro madadala niya ako sa pagpapaawa. Well, nagkakamali siya. Ani Sofia, umupo sa tabi ni Angelo habang dumating ang waiter. Tayo ang panalo rito. Soon, everything will be ours. Inabot ni Angelo ang isang maliit na jewelry box kay Sofia. Para sa iyo, my love. Isuot mo mamaya sa party. Ito ang simbolo ng simula ng ating bagong buhay. Nagliliwanag ang mga mata ni Sofia nang makita ang kumikinang na diamond necklace. Oh, Angelo, ang ganda. Alam mo talaga kung paano ako pasayahin. Isinuot niya agad ang kwintas at hinalikan si Angelo sa labi. Kaya ako, sinigurado kong masisira ang gabi ng asawa mo. Nag-aksaya ako ng wine para lang matapunan ang luma niyang damit. Nagtawanan silang dalawa. Ang pagtawa ni Angelo ay puno ng pagmamalaki at kasakiman. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Isabela. Para sa kanya, si Isabela ay isang dekorasyon na kailangan lang niyang paalisin sa buhay niya. Habang kumakain, napunta ang usapan sa party ng kumpanya. Ito ang ika-10 taon ng Golden Empire Group, ang kumpanyang itinayo ng ama ni Isabela. At ito rin ang gabi kung kailan tuluyang babagsak si Isabela at tuluyang magwawagi si Angelo. Sigurado ka ba na walang magsususpetsa sa mga papeles, Angelo? Tanong ni Sofia. Ang boses ay bahagyang may pag-aalinlangan. Masyadong malaki ang halagang nilabas natin. Ngumisi si Angelo. Kumpiyansang kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, my love. Ako ang Chief Financial Officer. Lahat ng galaw ng pera, kontrolado ko. At ikaw, bilang aking personal assistant, ay malaking tulong sa pagtatago ng mga detalye. Lahat ng audit reports, malinis, walang makakakita. Pero ang board members, simula ni Sofia, kahit sila, walang magagawa. Putol ni Angelo. Sa tingin mo, bakit ko sila inimbita sa party? Para lalong makita nila kung gaano ako ka-effective sa pagpapatakbo ng kumpanya.
Isa pa, sa loob ng 2 taon, wala naman silang nakitang mali. Matanda na ang karamihan sa kanila at wala nang pakialam sa pagpapatakbo. Ang gusto lang nila, maganda ang kita. Ang totoo, hindi lang simpleng pagtatago ng pera ang ginawa ni Angelo. Sa loob ng 2 taon, sistemiko niyang nilustay ang pondo ng kumpanya para sa kanyang mga personal na luho at sa mga investment na hindi aprobado ng board. Ginagamit niya ang kanyang posisyon upang ilihis ang milyon-milyong piso at si Sofia ang kanyang kasabwat sa bawat transaksyon. Nagpoproseso ng mga pekeng dokumento. Pagkatapos ng party, mag-file na ako ng divorce. Ani Angelo. Uminom ng red wine. Walang makukuha si Isabela. Dahil sa kontrata bago kami ikasal, malinaw na lahat ng nasa akin ay akin. At siya, walang trabaho, walang pera. Saan siya pupulutin? Sa kalsada? Haha! Tumawa si Sofia. Ang kanyang tawa ay matinis at puno ng pagmamalaki. Perfect! Hindi na niya tayo guguluhin pa. Tapos tayo na ang magiging magkasama, Angelo. Tayo ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Tama? Tugon ni Angelo. Hinawakan ng kamay ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Soon, Sofia, ikaw na ang Mrs. De La Cruz. Ikaw ang magiging reyna ko. At magiging akin na ang buong Golden Empire Group. Tiningnan ni Sofia si Angelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa kinang ng mga diamante at sa pag-asam ng kapangyarihan. Naniniwala siya na si Angelo ang kanyang susi sa buhay na puno ng luho at pagkilala. Ngunit may isang bahagi ng kanya ang hindi mapakali. Sigurado ka bang hindi magsususpetsa si Isabela? Tanong muli ni Sofia. Ang nangiti ay bahagyang kumupas. Masyado siyang tahimik. Nakakatakot. Napakunot ang noo ni Angelo. Wala yan. Alam mo naman ang babaeng yan, martir. Kahit kailan, hinding-hindi niya malalaman. Wala siyang alam sa negosyo. Puro paglilinis at pagluluto lang ang ginagawa niya sa buhay. Muli siyang tumawa. Hindi alam na ang kanyang asawang katulong ay mas marunong pa sa negosyo kaysa sa kanya. Ang mga pinaplano niyang pagtataksil ay nakikinig. At ang martir na yon ay mayroon ng sariling plano. Ang tunog ng pagtawa ni na Angelo at Sofia mula sa recording device ay parang isang matalim na dagok sa dibdib ni Isaba. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid, ang headset ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tenga. Ang bawat salita ay bumubutas sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Wala siyang alam sa negosyo. Puro paglilinis at pagluluto lang ang ginagawa niya sa buhay. Ang mga salitang yon, na puno ng paghamak, ay nagpatindig ng balahibo niya. Hindi lang ang pagtataksil ang nagpasakit sa kanya, kundi ang pagbali sa kanyang tiwala, ang paglapastangan sa pamilya niya, at ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isang basahan siya na pinupunasan lang ang dumi ng iba. Narinig niya ang bawat detalye ng kanilang masamang balak. Ang paglustay ng pondo ng Golden Empire Group, ang pagmamanipula ng mga dokumento, ang plano ni Angelo na tuluyang siyang alisin sa buhay nito, na wala man lang matitira. Isang pondo na pinaghirapan ng kanyang ama, pondo na para sa libu-libong empleyado ng kumpanya, ay pinagsasamantalahan ng 2 buwitre. Walang makukuha si Isabela dahil sa kontrata bago kami ikasal, malinaw na lahat ng nasa akin ay akin. At siya, walang trabaho, walang pera. Saan siya pupulutin? Sa kalsada. Haha! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela. Hindi niya namalayan na may luha na palang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit iba ang luhang ito. Hindi ito luha ng kalungkutan o pagkabigo. Ito ang huling patak ng luha ng isang Isabela na mahina. Isang Isabela na nagmamahal ng sobra. Isang Isabela na nagpapatawad ng paulit-ulit. Ito ang luhang naghuhugas sa kanyang nakaraang pagkatao, naghahanda para sa isang bagong ako. Dahan-dahan niyang inalis ang headset. Ang maliit na recording device
na tila inosenteng USB ay hawak niya ngayon. Hindi lang ito ebidensya ng pagtataksil ng asawa niya, kundi ebidensya rin ng kanyang sariling katatagan. Tama po kayo, Papa. Bulong niya sa sarili habang tinitignan ang lumang litrato ng kanyang ama. Ahas siya. At nagkamali po ako na pinagkatiwalaan ko siya. 2 taon. 2 taon siyang nagpanggap, nagtiis, at nagmasid. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kailangan niyang makita ang tunay na kulay ng taong pinili niyang makasama. At hindi lang yon, kailangan din niyang tiyakin na may sapat siyang ebidensya laban sa mga ginagawa nila. Dinampot niya ang cellphone. Hindi siya nagatubiling i-dial ang isang numero na matagal na niyang alam, ngunit ngayon lang niya muling ginamit. Ang numero ni David, ang matalik na kaibigan at legal counsel ng kanyang ama, at ang nag-iisang tao na nakakaalam ng kanyang lihim. 1 ring, 2 ring. Hello, Ma'am Chairman. Ang boses ni David ay kalmado, ngunit may paggalang. David! Malamig na tugon ni Isabela. Ituloy na natin ang plano. Bukas ng gabi, walang atrasan. Tahimik sa kabilang linya. Alam ni David kung anong ibig sabihin ng desisyong yon. Ito ang araw na matagal na nilang pinaghahandaan. Everything is in place, Ma'am Chairman, sagot ni David. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang board members ay darating na at ang special presentation ay handa na. Nanghina ang kanyang tuhod nang marinig iyon. Sa wakas, ang oras ng paghihintay ay tapos na. Ang oras ng pagbabayad ay magsisimula na. Salamat, David, sabi ni Isabela. Siguraduhin mo lang na walang makakapigil sa atin. Masusunod, ma'am. Welcome back. Pinutol ni Isabela ang tawag. Tumayo siya. Naglakad patungo sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Ang kanyang refleksyon ay isang babaeng pagod, may itim sa ilalim ng mga mata at isang kaluluwang sugatan. Ngunit sa ilalim ng pagod na yon, mayroong isang bagay na bago. Isang kumikinang na determination. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang lumang damit na itinapon ni Angelo kanina ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Dahan-dahan, itinapon niya ito sa basurahan. Hindi na siya magsusuot ng lumang damit. Hindi na siya magiging basahan. Naglakad siya patungo sa isang cabinet na matagal nang hindi niya binubuksan. Kinuha niya ang isang matibay na kahon. Binuksan niya ito at mula sa loob, inilabas niya ang isang eleganteng red dress at isang itim na maskara na puno ng mga detalyadong disenyo. Ang mga ito ay regalo ng kanyang ama bago siya pumanaw na may kasamang sulat. Minsan, kailangan mong magtago para makita ang tunay na halaga ng mga bagay. At kapag handa ka na, bumalik ka at ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Hinawakan niya ang maskara. Bukas ng gabi, isip niya, bukas ng gabi, makikita nila kung sino talaga si Isabela de la Cruz. Hindi na ito para sa pagmamahal. Ito ay para sa hustisya, para sa dangal ng kanyang ama, para sa sarili niya. Nagsimulang sumikat ang araw. Ang mga sinag nito ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng silid ni Isabela na parang nagbabadya ng isang bagong umaga. Ngunit para kay Isabela, hindi lang ito bagong umaga, kundi ang pinakahihintay na araw ng paghuhukom. Ang araw na matagal na niyang pinaghandaan. Bumaba si Isabela sa kusina. Tulad ng dati, inihanda niya ang almusal ni Angelo. Itlog, bacon, kape. Lahat ay perpekto. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang bakas ng sakit o galit sa kanyang mukha. Isang maskara ng katahimikan at pagsunod ang isinuot niya. Pagdating ni Angelo sa dining area, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Isabela, kalmado, nakangiti pa nga ng bahagya at inihahanda ang almusal niya. Ang kape ay mainit, ang itlog ay luto sa gusto nitong paraan. "Oh, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Angelo, may bahid ng pagtataka. "Hindi ka ata umiiyak ngayon? Sa wakas, natauhan ka na rin siguro na wala kang magagawa." "Hindi po.
Malumanay na sagot ni Isabela. Naisip ko po kasi, huling araw ko na po pala para pagsilbihan kayo. Kaya sinigurado ko po na perpekto ang lahat. Napakunot ang noo ni Angelo. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Isabela. Ngunit binaliwala niya lang ito. Para sa kanya, marahil ay nagsawa na si Isabela sa pag-iyak at tinanggap na ang kanyang kapalaran. Mabuti kung ganoon, ani Angelo, abala sa pagtingin sa cellphone. O siya, ihanda mo na ang isusuot ko mamaya. Ang navy blue suit ko at siguraduhin mong nakaplansa ng maayos. Masusunod, Angelo, sagot ni Isabela. Habang naglilinis siya, dumaan si Sofia sa living area. May dalang makeup kit at isang malaking paper bag na may logo ng isang designer brand. Ngumiti si Sofia kay Angelo at binigyan niya si Isabela ng isang mapanlibak na tingin. Hi, Isabela. Bati ni Sofia. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng paghamak. Nandito ako para tulungan si Angelo maghanda para mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang trabaho mo bilang katulong. Pero siguro, mas magaling ako sa pag-aasikaso kay Angelo. Ngumiti lang si Isabela. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Sofia. Mas kailangan ni Angelo ang tulong mo ngayon. Marami siyang kailangang ayusin. Nagtaka si Sofia sa sinabi ni Isabela, ngunit hindi na niya ito pinansin. Nagmadali siyang umakyat sa kwarto ni Angelo. Pagkatapos ng tanghalian, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa vase, nakarinig si Isabela ng doorbell. Isang delivery man ang nakatayo sa labas. May hawak na isang malaking kahon na walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Para po ba ito kay Miss Isabela de la Cruz? Tanong ng delivery man. Ako nga po. Sagot ni Isabela. May bahid ng pagtataka. Pakipirmahan na lang po dito. Sabi ng delivery man. Pagkaalis ng delivery man, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Bumungad sa kanya ang isang marangyang black evening gown. Ang tela ay malambot at kumikinang. Ang disenyo ay elegante at sopistikado. Sa tabi ng gown, merong isang kahon din na naglalaman ng isang set ng alahas, isang kwintas at hikaw na may itim na perlas. At sa ilalim ng mga ito, isang simpleng card. Binuksan niya ang card. Isang sulat kamay ang nakasulat. It's time for the queen to take back her throne. The world awaits your return. D. Naramdaman ni Isabela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Handa na si David. At handa na rin siya. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Hawak ang kahon. Habang papalapit siya sa kanyang cabinet, kung saan nakatago ang red dress at maskara, nakita niya ang lumang damit na itinapon ni Angelo kanina. Ang damit na halos gumuho na sa kalumaan. Kinuha niya ito at tinitigan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagbabago niya. Mula sa isang babaeng handang isuot ang lumang damit para lang hindi makasira ng gabi ng asawa, ngayon ay handa na siyang isuot ang kanyang korona. Umupo siya sa kanyang kama. Hindi niya na kailangang umiyak. Hindi na niya kailangang magalit. Ang lahat ng emosyon ay napalitan na ng isang matinding determinasyon. Ang mga pinagdaanan niya ay hindi na pagpapahirap, kundi paghahanda. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay David. Phase 1 is complete. The board members are arriving. Everything is in place. Bumilis muli ang tibok ng puso ni Isabela. Hindi na ito kaba, kundi excitement. Ang matagal nang nakatagong leon sa kanyang puso ay handa nang magpakita. Nilapag niya ang telepono. Tumingin siya sa salamin. Hindi na niya nakita ang babaeng martir. Nakita niya ang isang reyna, handa nang ibalik ang korona sa tamang ulo. Habang nakaupo si Isabela sa harap ng kanyang vanity mirror, hawak ang itim na maskara, nagawa sa pinong lace, nagbalik ang kanyang alaala sa nakalipas na 2 taon. Hindi ito simpleng pag-iisip, kundi isang malinaw na pelikula ng mga pangyayari
na humubog sa kung sino siya ngayon. 2 taon na ang nakalipas, gumuho ang mundo ni Isabela nang biglaang pumanaw ang kanyang ama, si Don Emilio de la Cruz, ang visionary founder ng Golden Empire Group. Ang kumpanya na itinayo ng kanyang ama mula sa wala ay hindi lang isang negosyo, kundi isang simbolo ng kanilang pamilya. Isang linggo bago pumanaw ang kanyang ama, tinawag siya nito sa pribadong opisina nito. Mahina na ang boses ni Don Emilio, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin at puno ng pag-aalala. "Anak, may sasabihin ako sa iyo," sabi ng kanyang ama habang hawak ang kanyang kamay. "Hindi ako komportable kay Angelo. May nakita akong kakaiba sa ilang financial reports. Hindi ko lang mapatunayan." Nagulat si Isabela. Minahal niya si Angelo, pinagkatiwalaan niya ito. Paano nagkaroon ng ganoong pag-iisip ang kanyang ama? "Papa, ano po ang ibig ninyong sabihin?" "May naamoy akong hindi maganda," patuloy ng ama. "Ang Golden Empire ay ang buhay ko, Isabela, at ikaw ang magmamana nito. Gusto kong sigurado kang nasa mabuting kamay ang lahat. Kung may duda ka sa isang tao, kahit asawa mo pa, kailangan mong alamin ang totoo. Kung mahal mo ang kumpanya at ang legacy natin, kailangan mong maging matalino." Iyon ang huling mahabang usapan nila. Matapos ang ilang araw, sumakabilang buhay ang kanyang ama. Sa kanyang pagkamatay, lumitaw ang testamento na nagdedeklara kay Isabela bilang nag-iisang tagapagmana at chairman of the board. Ngunit may isang nakatagong clause. Kailangan niyang maging personal na aktibo sa pagpapatakbo ng kumpanya sa loob ng 2 taon bago tuluyang mailipat ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Nang panahong iyon, si Angelo ay nagsisimula pa lang na umakyat sa hagdan ng korporasyon at matagumpay na nakuha ang tiwala ng kanyang ama. Sa kabila ng mga babala ng ama, may bahagi pa rin kay Isabela na gustong maniwala sa kabutihan ni Angelo. Kaya naisip niya ang isang bagay. Isang linggo matapos ang libing, isang lihim na pagpupulong ang naganap. Sa pagitan ni Isabela, David at ilang loyal na miyembro ng board na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. "Naiintindihan ko ang inyong pagkabahala, Ma'am Chairman," sabi ni David. "Pero hindi natin basta-basta mapapatunayan ang anumang anomaly. Kailangan natin ng sapat na ebidensya." Doon inilatag ni Isabela ang kanyang plano. "Kailangan nating bigyan si Angelo ng lubos na kalayaan. Gusto kong makita ang tunay na kulay niya. Magpapanggap akong isang simpleng may bahay, walang alam sa negosyo. Paniniwalain ko siya na isa akong mahinang babae na madaling manipulahin." Nagulat ang lahat. "Pero ma'am, masyado po itong mapanganib," sabi ng isa sa mga board member. "Hindi," matatag na sagot ni Isabela. "Minsan kailangan mong maging tupa para makilala ang mga lobo, at kapag nakita ko na ang lahat ng lobo, saka ako babalik para kunin ang akin." Inayos ni David ang kanyang salamin. "Ma'am Chairman, kung yan po ang desisyon nyo, kami po ay susunod. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan ang kumpanya at ang inyong legacy." Kaya nagsimula ang pagpapanggap. Sa loob ng 2 taon, unti-unting nakita ni Isabela ang pagbabago ni Angelo. Mula sa isang mapagmahal na asawa, naging isang ganid, mapanlinlang, at mapang-abuso. Ang mga pahiwatig ng kanyang ama ay naging katotohanan. Ang pagdating ni Sofia ay isa lamang kumpirmasyon. Bawat araw na pinagsisilbihan niya si Angelo, bawat araw na inaapi siya, ay hindi lang pagtitiis. Ito ay pagkalap ng ebidensya. Ang paglalagay ng mga recording devices, ang pag-aaral ng financial reports na palihim niyang nakukuha mula kay David. Ang bawat pasakit ay nagiging gasolina para sa kanyang paghihiganti. Ang pinakamalaking pasakit ay ang pagkawala ng pagmamahal. Ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang wala. Pinalitan ng isang estranghero na puno ng kasakiman. Ngayon, sa gabi ng party, hawak ni Isabela ang lace mascara. Hindi na ito isang maskara ng pagtatago, kundi isang maskara ng pagbabago. Hindi na siya ang babaeng mahina. Siya ang babaeng matapang na haharap sa katotohanan. "This is not for revenge,"
Bulong niya, ang kanyang mga mata ay naniningning sa dilim. This is for justice. Para sa'yo, Papa. Inilapag niya ang maskara. Nakita niya ang isang maliit na relo sa mesa. Oras na. Bumaba si Isabela, nakasuot ng lumang damit na itinapon ni Angelo kanina. Ang baho nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraang pagkaalipin. Ngunit ngayon, ito ay bahagi ng kanyang plano. Huminga siya ng malalim. Ang pagpapanggap ay matatapos na. Ang tunay na Isabela ay handa nang magpakita. Kumikinang ang Grand Ballroom ng Golden Empire Hotel. Ang mga chandelier ay naglalabas ng libu-libong liwanag na sumasalamin sa mga eleganteng dekorasyon. Ang musika ay malumanay at ang mga bisita, na pawang mga maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo, ay masayang nag-uusap-usap. Ito ang ika-10 taon ng Golden Empire Group at si Angelo de la Cruz, ang Chief Financial Officer, ang bida ng gabi. Nakangiti si Angelo habang tinatanggap ang mga pagbati mula sa iba't ibang personalidad. Nakasuot siya ng isang mamahaling navy blue suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa kanyang tabi, nakakapit ang braso ni Sofia na nakasuot ng napakagandang red evening gown at ang diamond necklace na bigay niya. Ang dalawa ay tila isang perpektong magkasintahan, ang power couple na pinag-uusapan sa buong gabi. Angelo, my boy, you've done an excellent job. Sabi ng isang matandang businessman, kaibigan ng kanyang yumaong ama ni Isabela. Napakalaki ng inunlad ng kumpanya simula nang mawala si Don Emilio. Salamat po, sir, sagot ni Angelo. Ang ngiti ay lumawak. Ginagawa ko lang po ang aking makakaya para mapanatili ang legacy ng kumpanya. At sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may isang matagumpay na babae, dagdag ng businessman at bumaling kay Sofia. Napakaganda ninyo, Hija. Ngumiti si Sofia, ang kanyang pisngi ay namula sa papuri. Salamat po. Naramdaman ni Angelo ang pagtaas ng kanyang ere. Ito ang buhay na pinapangarap niya. Kapangyarihan, pera, at isang magandang babae sa kanyang tabi na hindi niya ikinahihiya. Sa isip niya, wala nang makakasira pa sa gabing iyon. Habang naglalakad sila, may iilan siyang nakitang board members ng Golden Empire Group. Ang iba ay matagal na niyang kakilala. Ang iba naman ay kakaunti lang ang pakikipag-ugnayan niya. Nakita niya si David, ang legal counsel, na abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaki sa sulok. Hindi niya ito masyadong pinapansin dahil alam niyang loyal ito sa yumaong CEO. Hindi pa rin ba dumarating ang asawa mo, Angelo? Tanong ng isang babaeng socialite na may mapanlibak na ngiti. Akala ko ba importante ang family presence sa ganitong events? Napakunot ang noo ni Angelo. Nakalimutan niya na si Isabela. She's not feeling well. She decided to stay home. Oh, what a pity, ani ng socialite. I heard she's been a bit reclusive lately. Napilitan si Angelo na ngumiti. Ang totoo, pinaghigpitan niya si Isabela na wag nang dumalo. Ayaw niyang masira ang kanyang imahe ngayong gabi. Tumunog ang mic. Si David ang nasa stage. Ladies and gentlemen, mayroon po tayong isang napakahalagang announcement mamaya na magmumula mismo sa opisina ng chairman. Ngunit bago po iyon, hayaan muna nating pakinggan ang mensahe mula sa ating Chief Financial Officer, Mr. Angelo de la Cruz. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong kay Angelo habang naglalakad siya patungo sa stage. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia bago siya umakyat at binigyan ito ng isang mabilis na halik. Sa stage, inayos ni Angelo ang mic. Tiningnan niya ang buong audience. Ang mga mukha ay puno ng paghanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang karangalan po na makasama kayo ngayong gabi para ipagdiwang ang ika-10 taon ng Golden Empire Group. Sa loob ng 10 taon, marami na po tayong pinagdaanan. Maraming tagumpay,
maraming pagsubok, ngunit sa tulong ng ating mga dedikadong empleyado at sa pamumuno ng ating yumaong founder, si Don Emilio de la Cruz, nakamit po natin ang ating mga pangarap. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Angelo ang pag-apaw ng saya sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang sandali. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay, patuloy ni Angelo, sisiguraduhin ko po na mas lalo pa nating palalaguin ang kumpanya at kasama ko po ang aking. Bago niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang nagbukas ang pinto ng ballroom. Lumingon ang lahat. Tumigil ang musika. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ng isang lumang damit na parang basahan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay walang makeup. Si Isabela. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga tao. Hindi mapigilan ni Angelo ang kanyang pagkagulat at galit. Anong ginagawa niya rito? Isabela! Bulong niya sa sarili. Hindi makapaniwala. Lumingon si Sofia sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Anong ginagawa ng asawa mo rito? Hindi ba sinabihan mo siyang huwag pumunta? Tinitigan ni Angelo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Sinisira ni Isabela ang kanyang gabi. Pero sa loob ng kanyang galit, mayroon ding kaunting takot. Bakit hindi sumunod si Isabela? Naglakad si Angelo pabalik sa stage. Ang kanyang puso ay malakas na bumubugso. Ang pagdating ni Isabela ay nagpakulo ng kanyang dugo. Ngunit ngayon, wala na ito. Nagpatuloy ang party at ang tingin niya, tuluyan nang nawala ang istorbo sa buhay niya. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Muling nagpakita ng nangiti sa kanyang labi, isang ngiting puno ng tagumpay. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Simula ni Angelo. At ngayong gabi, mayroon pa po akong isang napakagandang balita. Ang Golden Empire Group ay nakatakdang maglunsad ng isang malaking expansion project. Ito po ay magdadala ng mas malaking kita at mas maraming oportunidad para sa ating lahat. Palakpakan ang mga tao. Ngumiti si Sofia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Akala niya nasa tuktok na sila ng mundo. At bago po tayo magtapos, patuloy ni Angelo, nais ko pong pasalamatan ang isang espesyal na tao na naging inspirasyon ko sa bawat hakbang ng aking tagumpay. Siya po ang aking inspirasyon, ang aking muse, at sana, sa lalong madaling panahon, ang aking magiging kasama habang buhay. Si Sofia. Inakay ni Angelo si Sofia sa stage. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit may bahid ang pagtataka sa kanilang mga mata. Alam ng karamihan na may asawa pa si Angelo. Isang maligayang pagbati para sa inyong dalawa, sabi ni David, ang legal counsel. Na biglang umakyat sa stage, may hawak na folder. Ngunit bago po ang anumang karagdagang announcement, mayroon lang po tayong isang mahalagang pahayag na kailangan nating ipaalam sa inyong lahat. Isang pahayag mula mismo sa opisina ng chairman ng board. Napakunot ang noo ni Angelo. David, ano bang sinasabi mo? Walang chairman. Ako ang pinuno dito. Ngumiti si David, isang ngiting may kakaibang kahulugan. With all due respect, Mr. De La Cruz, nagkakamali po kayo. At ngayong gabi, kailangan po nating itama ang pagkakaintindi ng lahat. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Nagulat ang mga tao. Nagsimulang magbulungan. Anong nangyayari? Sigaw ni Angelo, halos galit na. Pagkatapos ng ilang segundo, isang spotlight ang suminag sa pangunahing entrada ng ballroom. Nagbukas ang malaking pinto. At mula doon, dahan-dahang pumasok ang isang babae. Nakasuot siya ng isang marangyang black evening gown. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na lace mascara. Ang bawat hakbang niya ay elegante, may kumpiyansa. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga bisita. Sino siya? Sino yan? Bulong ni Sofia kay Angelo.
Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Ang OA naman ang dating. Hindi ko alam. Bulong ni Angelo, ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. May kakaiba sa babaeng ito. Ang kanyang kilos, ang kanyang tindig, parang pamilyar. Habang papalapit ang babae sa stage, napansin ni Angelo na ang mga matatandang board members na kanina ay tahimik lang sa sulok, ay dahan-dahang tumayo. At sa kanilang mga mukha, hindi galit o pagtataka, kundi paggalang. At may kakaibang emosyon na hindi maintindihan ni Angelo. Ang babaeng nakamaskara ay naglakad patungo sa stage. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Angelo. At kahit natatakpan ng maskara ang kanyang mukha, naramdaman ni Angelo ang isang malamig na titig na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ladies and gentlemen, sabi ni David, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Allow me to reintroduce to you the majority shareholder, the chairman of the board, and the true CEO of this corporation. Ang mga salitang yon ay parang bomba na sumabog sa tainga ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito posible. Naglakad ang babae sa gitna ng stage sa tabi ni David. Tiningnan niya si Angelo at Sofia, isang nangiting may kakaibang kahulugan ang nakita ni Angelo sa likod ng maskara. Isabella, bulong ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya ito maintindihan. Paano? Paano niya nagawa ito? Isang matalim na tunog ng microphone feedback ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa ilalim ng spotlight, nakatayo si Isabella. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng lace maskara. Ang bulungan ng mga tao ay tuluyang namatay, napalitan ng matinding katahimikan at pagtataka. Tinitigan niya si Angelo na nakatayo pa rin sa stage. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng takot. Sa tabi niya, si Sofia ay nakatingin kay Isabella na parang nakakita ng multo. Angelo, malamig at malinaw na boses ni Isabella ang pumuno sa buong kwarto. Hindi ito ang boses ng isang mahina at kaawa-awang asawa. Ito ay boses ng isang reyna, puno ng awtoridad. Dahan-dahan, inabot ni Isabella ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sa isang matikas na galaw, inalis niya ang lace maskara. Parang tumigil ang mundo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng lungkot at pagod, ay ngayon ay kalmado at matatag. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nagliliyab sa isang apoy na matagal nang nakakubli. Ang kanyang kagandahan ay lalong lumitaw. Ngayon, nawala ng bakas ng sakit. Isabella, ang sigaw ni Angelo ay pumunit sa katahimikan. Hindi ito tanong, kundi isang pagtanggi. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari ito? Kamusta, Angelo? Sabi ni Isabella. Ang ngiti ay manipis, ngunit puno ng pagtatagumpay. Nababahala ka ba? O nagulat? Hindi makasagot si Angelo. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Isabella patungo kay David. Pagkatapos sa isang mga board members na ngayon ay nakangiti na. Sa loob ng 2 taon, simula ni Isabella, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ako ay nagpanggap. Nagpanggap akong mahina, walang alam, at madaling manipulahin. Ginawa ko ito dahil may huling pahiwatig ang aking ama. Isang pahiwatig na may gumugulo sa kumpanyang kanyang pinaghirapan. Ang bawat salita ni Isabella ay parang martilyo na humahampas sa puso ni Angelo. At nakalulungkot sabihin, patuloy niya, tama ang aking ama. Sa loob ng 2 taon, nakita ko kung paano mo nilustay ang yaman ng Golden Empire Group. Nakita ko kung paano mo inabuso ang aking tiwala. At nakita ko kung paano mo ako ginawang isang katulong sa sarili kong bahay. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang pagkagulat ay napalitan ng galit at pagkamuhis sa mukha ng ilan. Ngunit hindi lang yon, ani Isabella. Hindi lang pagtataksil sa kasal ang ginawa mo, Angelo.
Hindi lang pang-aabuso, kundi pati na rin paglustay ng pondo ng kumpanya at pagmamanipula ng mga financial records. Biglang umilaw ang malaking LED screen sa likod ng stage. Bumungad sa lahat ang mga dokumento, bank statements, at mga email na nagpapakita ng lahat ng transaksyon na ginawa ni Angelo at Sofia upang ilihis ang pondo ng kumpanya. Mayroon ding mga audio recording kasama ang kanilang pag-uusap sa restaurant kung saan pinagtawanan nila si Isabela at ang kanyang ama. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay. Ang mga bisita ay nagulantang sa kanilang nakita. Ang mga board members ay umiling-iling. Si Sofia, na kanina ay mayabang, ay biglang nanghina ang tuhod. Sumigaw siya at pagkatapos ay nawalan ng malay, bumagsak sa sahig. Si Angelo naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot at desperasyon. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho sa isang iglap. "David!" Malamig na tawag ni Isabela. Agad na lumapit si David. May kasamang 2 uniformed guards. "Miss Chairman, pakisigurado po na madala ang mga ebidensya sa tamang awtoridad." Utos ni Isabela, ang kanyang boses ay matatag. "At siguraduhin po na ang 2 taong ito ay pananagutan ang lahat ng kanilang ginawa sa harap ng batas." Lumingon si Angelo kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Isabela, hindi. Maawa ka. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya?" Ulit ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng damdamin. "Ang paglustay ng milyon-milyong piso, ang pagtataksil, ang pang-aabuso, ang pagyurak sa dangal ng aking pamilya, hindi sinasadya?" Nilapitan ni Isabela si Angelo. Tinitigan niya ito sa mata. "Hindi ako ang Isabela na mahina. Hindi na ako ang Isabela na umiiyak sa bawat saktan mo. Hindi na ako ang Isabela na pinaglalaruan mo. Ako si Isabela de la Cruz at ngayon, nagbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo." Hinawakan ng mga guards si Angelo. Nagpupumiglas ito, sumisigaw at nagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Inilabas siya ng mga guards sa ballroom kasama si Sofia na binuhat pa rin na walang malay. Naiwan si Isabela sa stage, nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga tao. Ang lahat ay tahimik, nagpoproseso sa mga nangyari. Kinuha ni Isabela ang mikropono. Ang panahon ng korupsyon ay tapos na. Ang panahon ng kasakiman ay tapos na. Ang Golden Empire Group ay muling magiging isang kumpanya na pinagkakatiwalaan na pinapahalagahan ang bawat empleyado at magpapatuloy sa legacy ng aking ama. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanyang pahayag. Hindi ito palakpak ng paghanga lamang, kundi palakpak ng paggalang at pagkilala. Ang isang bagong umaga ay nagsisimula ngayon, dagdag niya, at sa wakas, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang namangiti ng tunay na kalayaan. Ilang linggo ang lumipas mula ng gabing iyon sa ballroom. Ang pangalan ni Isabela de la Cruz ay nasa lahat ng balita. Ang iskandalo ng Golden Empire Group, ang pagtataksil ni Angelo, at ang kahanga-hangang pagbabalik ng tunay na CEO ay pinag-usapan sa bawat sulok ng bansa. Ngayon, hindi na siya ang asawang katulong. Siya ang reyna ng Golden Empire. Nakaupo si Isabela sa malaking swivel chair sa opisina ng chairman. Ito ang opisina na dating pag-aari ng kanyang ama at ngayon ay kanya na. Ang malawak na bintana ay nagbibigay ng tanawin sa buong syudad. Ang mga matataas na gusali ay tila yumuyukod sa kanyang paanan. Ang dating punong-puno ng sakit na opisina ay ngayon ay puno ng pag-asa at bagong simula. Bumukas ang pinto. Si David ang pumasok. May dalang kape at isang stack ng dokumento. "Good morning, Ma'am Chairman." Bati ni David. May ngiti sa kanyang labi.
David, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Isabela na lang, sabi ni Isabela, tumawa ng bahagya. Mahirap pumasanay, ma'am, sagot ni David. Pero sige, Isabela, good news po. Ang kaso po ni na Angelo at Sofia, tapos na. Pareho po silang umamin sa kasalanan. Si Angelo po ay makukulong ng mahabang panahon dahil sa large-scale embezzlement at fraud. Si Sofia naman po ay makukulong din bilang accomplice. Tumango lang si Isabela. Walang galit, walang paghihiganti. Isang simpleng pagtanggap sa hustisya. Ang hustisya ay natamo at iyon ang mahalaga. At ang mga pondo po na nailihis nila, halos lahat po ay nabawi na. Ang kumpanya po ay muling bumabangon. Marami na po ang nagsusumite ng resume, gustong makasama sa ating bagong pamunuan. Mabuti, sabi ni Isabela. Gusto kong mag-focus tayo sa pagbangon, ibalik ang tiwala ng mga tao, at siguraduhin na ang bawat empleyado ay ramdam ang pagpapahalaga. Lumapit siya sa bintana, tinitigan ang syudad. Ang kanyang puso ay payapa. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagpapabigat. Napalitan na ito ng lakas at karunungan. May isang sobre sa kanyang mesa. Isang sulat mula kay Angelo. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat kamay. Puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Isabela, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal pa rin kita. Binasa ni Isabela ang sulat. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya umiyak-umiyak. Tahimik niyang pinunit ang sulat at itinapon sa basurahan. Hindi na niya kailangan ng mga kasinungalingan. Hindi na niya kailangan ng pagmamahal na may bahid ng pagtataksil. Ang kanyang buhay ay hindi na nakatuon kay Angelo. Ang kanyang buhay ay nakatuon na sa sarili niya, sa kumpanya, at sa legacy ng kanyang ama. Mayroon po tayong board meeting mamayang hapon, Ma'am Chairman, sabi ni David, na ngayon ay nasa pinto na. Sige David, sagot ni Isabela. Pakihanda ang lahat. I'll be there. Bago lumabas si David, lumingon siya kay Isabela. Alam niyo po, Isabela, ang papa niyo po. Sigurado po akong ipinagmamalaki kayo ngayon. Mas matapang at mas matatag po kayo kaysa sa inakala ng kahit sino. Ngumiti si Isabela, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, David. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa ito. Nang mag-isa na siya, lumapit si Isabela sa kanyang desk. Sa tabi ng kanyang computer, mayroon siyang isang maliit na frame ng litrato. Siya at ang kanyang ama, nakangiti. Salamat, Papa, bulong niya. Natuto po ako. At ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng isang lumang kaibigan, si Clara, na matagal na niyang hindi nakakausap dahil sa kanyang sitwasyon. Hello, Clara? Isabela, grabe ka. Busy na busy ka na sabi ni Clara sa kabilang linya. May bahid ng pagbibiro. Gusto mo bang magkape mamaya? Kwentuhan tayo. Nakangiti si Isabela. Sige Clara, I'd love to. Saan tayo magkikita? Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang mga sasakyan sa ibaba. Ang buhay ay hindi na isang gintong hawla. Ito ay isang bukas na mundo, puno ng mga posibilidad. Ang bawat umaga ay hindi na simula ng sakit, kundi simula ng kalayaan. Ito na ang bagong simula ni Isabela, isang reyna, walang korona. Ngunit may isang pusong malaya at matatag.